Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. How are you in the there over there wherever you are in God's green earth? At maraming pong salamat sa inyo patuloy na pag-support sa ating channel. Kung gusto nyo po yung ating content at nag-enjoy po kayo sa ating channel, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe dito po sa ating Coach Jarrett YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Jarrett po dito po ang pangalan. At mag-join na rin po kayo sa ating Facebook group. At ang bayan ng mga kotseros ang pangalan naman nun, mga kotser. Para nakikita nyo rin, nakakausap yung mga iba nating mga kasama dito sa ating channel. Anyway, eto na nga. So, nag-iiyak na naman si China ngayong linggo. Oo, nag-iiyak na naman si China ngayong linggo. Hindi niya matanggap ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Mga kotsero, konting background lang. Kasi nitong nakaraang July 12, sinelebrate ng Pilipinas ang 8 taon ng ating pagkakapanalo dyan sa West Philippine Sea. Oo. Sinelebrate natin yan, mga kotsero, nitong July 12. Ito yun, no? PH marks 8th anniversary of arbitral ruling on West Philippine Sea. Ayan, no? July 12, 2024. Ayan. So, nung Biyernes yan, the Philippines marked on Friday the 8th anniversary of the Permanent Court of Arbitration's 2016 ruling that the nation has exclusive sovereign rights over the West Philippine Sea and that China's 9-dash line is invalid. Ayan. Mga kotsero, ito po yung kaparehong Permanent Court of Arbitration ruling na inutos na isang tabi ni Xi Jinping kay Digong Duterte. Oh, that's a fact, mga kotsero. Si Digong mismo ang nagkwento niyan. Inutusan daw siya. Oo. Siya daw ay inutusan na isang tabi ang decision ng Permanent Court of Arbitration. Tapos ang ang kompromiso ay maghahati daw sila sa lahat ng langis na makukuha dyan sa West Philippines. Legit yun, mga kotsero. Hindi yun, hindi yun joke time. Pwede nyo i-google yun. It was mentioned sometime around 2018, 2019, if I'm not mistaken. Basta yun, sometime around that period. So, isinantabi nga ni Digong. Bobo eh. Isinantabi niya talaga. Nakinig siya sa utos ng amo niya. Good dog, digonggong. Good dog, digonggong. Ganun siya. Anyway, hindi lang Pilipinas ang nag-celebrate niyan, mga kotsero. In fact, marami pong consular offices like this ones ang papakita ko sa inyo. Ang nag-congratulate sa Pilipinas, no? At tinayuan din nila yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration. Tulad ni Australian government. Ano? Marking the 8th anniversary of the South China Sea Arbitral Award, July 12, 2024. Meron silang pa-statement. Yan. It found China's claim to historic rights in maritime areas within its dashed line had no legal basis. Legal na basis yan, guys. It also found China had violated the Philippines' sovereign rights under UNCLOS and that its vessels had unlawfully created risks of collision and danger. Yan yung statement ng Australian Embassy. Australian government pala. Australian government. Hindi lang yan. Oo. Siyempre, si EU din nagsalita. European Union. South China Sea statement by the spokesperson on the anniversary of the award rendered in the arbitration between the Philippines and China. July 11, 2024. Di ba? Kaya nabubisit ang China sa Pilipinas eh. Nakahakot tayo ng mga kakampi eh. Di ba? The EU views the 2016 Arbitral Award as legally binding upon the parties to the proceedings, including the important finding that the Second Thomas Shoal is within the exclusive economic zone continental shelf of the Philippines.
All parties involved must respect and honor the award, upholding the freedoms, rights, and duties established in UNCLOS. In particular, the freedoms of navigation and overflight is of paramount importance for reducing tensions in the region. See? Nakakuha tayo ng kakampi. Meron pa. Siyempre, maglalabas din ng statement ang Amerika. Si Anthony Blinken. No? July 11, 2024. 8th anniversary of the Philippines PRC South China Sea Arbitral Tribunal ruling. Siyempre. Over the past year, the PRC's use of water cannons, dangerous maneuvers, and destructive tactics, including ramming, forcible towing, and boarding that has resulted in damage to Philippine vessels and injury to Philippine service members, has routinely interfered with the lawful exercise of high seas freedoms in areas where the arbitral tribunal determined the PRC has no lawful territorial or maritime claims. The PRC's actions reflect a blatant disregard for international law as well as the safety and livelihoods of Filipinos. Marami tayong kakampi, guys. Kaya ang gigil si China eh. Kaya nga nag-iiyak si China, guys eh. Oo. Humagulgul, tumatangi si China dahil nasisira na sila sa buong mundo at na dumadami ang kakampi ng Pilipinas. Ano na nangyayari? Kaya kanina, mga kotsero, naglabas na naman sila ng statement. Ayan, no? Sabi ng China, arbitral ruling illegal and invalid. Ay, illegal daw, guys. Illegal. Ba't daw kaya naging illegal? Parang gusto ko malaman kung bakit nila nasabing illegal to. Oo. Ano ba sabi nila? Sabi, the Philippine side clings on to this illegal and invalid arbitral award at the expense of its relations with China by aligning itself with the US and some other Western countries on the South China Sea issue. The Philippines joined the small circle of the West ganging up against China. Ay! Pinagkakaisahan daw si China. Pinagkakaisahan daw. Siraulo ka kasi. Ganun naman kasi yung yun. Basura kasi kayo dyan sa China. Ugali nyo, ugaling kanto. Ugali nyo, ugaling hindi sibilisado. Isa kayong sindikato na nagpapanggap na gobyerno. Yan ang Chinese Communist Party. Isang sindikato na nagpapanggap na gobyerno. Kaya pagtutulungan talaga kayo. Wala kayong respeto sa batas. Wala kayong respeto sa rule of law. Wala kayong respeto sa UNCLOS na kayo mismo ang pumirma. Titigas ng festlocks itong mga to. Anyway, ito pa sabi ni China. To cling to this position and the arbitral award will get the Philippines nowhere but farther and farther away from the right path. Ano ba yung right path? Sige nga. Ano yung right path sa pananaw ng China? Alam niyo po ba? I'll give you an example, mga kotsero. Ano yung right path sa mata ng China? Ang right path po sa mata ng China ay hindi natin papakailaman yung mga ating hindi natin i-implement ang ating sovereign rights. Yun ang right path para sa kanila. Ang right path para sa kanila ay hindi natin papakailaman ang militarisasyon na ginagawa ng China diyan sa West Philippine Sea, sa ating sovereign na pumipigil sa ating implementasyon ng ating sovereign rights. Ang tamang path, the right path para sa China, para sa Chinese Communist Party, ay hayaan nating sirain ng elemento ng tubig ang BRP Sierra Madre para sila yung makapagtayo ng kanilang outpost dyan sa Ayungin Shoal. Yun po ang gusto nila, guys. Wala hong joke yun. It's not a joke. Bakit nila gustong sakupin yan? Number one, para i-control yung trade route papunta ng China. Pangalawa, yung resources dyan sa West Philippines. Yun po ang dahilan dyan.
At dahil alam nilang malaki sila, they have the biggest navy in the world, ibubuli nila lahat ng kaya nilang bulihin. But that's just it. It's a bullying tactic. It's a bullying tactic. Nothing more, nothing less. So, nagsalita nga ang China dahil nga nung July 12 nag-celebrate tayo ng ating 8th year nung UNCLOS. 8 taon na nakalipas ng igawad ng International Arbitration Tribunal sa The Hague, ang sinasabing mananatili ang bansa na committed sa rule of law at mapayapang pag-aayos ng alitan sa South China Sea. Gayunman, iginiit ng China na kasalanan ng Pilipinas ang umiigting na tensyon. Kasalanan naman doon ng Pilipinas. Bakit daw? The said arbitration is essentially a political circus dressed up as a legal action. Ba't kaya political circus? Gusto ko maintindihan bakit kalokohan lang daw yan. The Philippines breached the common understandings with China. Uy, meron daw tayo mga obligasyon na hindi na sinuway, na hindi tinupad. Di nga. Sindikato kayo, so sinungaling kayo. Okay, resolving disputes in the South China Sea through consultation and negotiation violated the article of the Declaration of the Code of Conduct of Parties in the South China Sea, which states that the dispute should be settled through peaceful means, including consultations and negotiations between sovereign states directly concerned. Ay na sinabi ng Chinese Embassy. Dapat pinapalayas na talaga yung Chinese Embassy sa Pilipinas. I mean, really, formally cut diplomatic ties with China. Let's open new trade routes to other countries. Yung hindi tayo binabalahura. But anyway, binanggit yung Declaration of the Code of Conduct. Oo. Alam niyo po, mga kotsero, this is weird. Itong Declaration of the Code of Conduct. Paano magiging illegal ang isang bagay na hindi naman legally binding? Di ba? Paano mo mabaviolate ang mga terms ng isang dokumento na hindi naman legally binding? Take note, mga kotsero, China doesn't want to enter into any legally binding agreement with any country regarding the South China Sea. Kaya hanggang ngayon yung Code of Conduct hindi pa rin matapos-tapos. Ayaw kasi ni China. Ayaw niya ng Code of Conduct dyan sa West Philippine Sea. Ang gusto lang niya, siya yung masusunod. But anyway, pirmado naman yan. Puntahan natin yung DOC. Ayan yun. Pirmado yan. Ayan pirmado yan ng mga iba't ibang mga bansa sa ASEAN. Kasama ng China. Ayan, si Wang Yi. Ngayon, ano yung sinasabi ni China daw na sinuway natin? Sa DOC 2002, na ni-renew actually, ito yung pinakaunang dokumento na pinirmahan. Pangalawa, yung DOC 2014. Basically, renewal lang yun. Wala namang binago sa mga terms, ni-renew lang siya. So, DOC 2014. Ano daw yung article na hindi sinusunod ng Pilipinas? Ito. Article 7. Anong ko din nyo nakikita kasi masyado maliit. Yan. The parties concerned stand ready to continue their consultations and dialogues. And then, wait, not that one. Ito pala, number 5. Ito pala yun. Yan. The parties undertake to exercise self-restraint in the conduct of activities that would complicate or escalate disputes and affect peace and stability, among others, refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features, and to handle their differences in a constructive manner. Meron pa, ito raw. The parties concerned undertake to resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means without resorting to the threat of use of force through friendly consultations
and negotiations by sovereign states directly concerned. O, di ba yun yung nirereklamo ni China? Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ayan. Should be settled through peaceful means including consultation negotiations directly concerned. Okay. So, violate doon natin Article 4. Ayan, no? Article 4. Yan. Kaya siya naging illegal. Okay, number 1, again, this is not, as far as I know, this is not legally binding. Kasi nga, China, ayaw niya nung nag-engage into any legally binding agreement. Oo. Parang ano lang to understanding. Nag-usap lang tayo, tapos nagkaintindihan tayo. Yun lang. Pero anong actions? May penalties ba dito na nakasulat? Wala. Walang penalties dyan. Pag sumaway ka dyan, may pagkaka-penalties ka ba? Wala. It's just a piece of paper. Kung tutuusin tong DOC na to, it's just a piece of paper. Kasi mga kotsero, kung legally binding yan, then we can also allege laban kay China itong Article 5 na nag-violate siya ng Article 5. Ano yung tungkol sa Article 5? Yung Article 5, mga kotsero, ay ang pagtira o pag-occupy ng mga uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features. Scarborough Shoal. Ayungin Shoal. Dapat walang nakatira dyan. Kaya nga outpost lang ang meron tayo dyan eh. Pero anong ginawa ni China? Violate niya yung number 5 ng Declaration on the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea. Violate niya yung number 5. Paano? Paano niya violate yung number 5? Eto. Nagtayo siya ng military installation. As far as the Philippines is concerned, ito yung natin. Ito yung mga nirereklamo nating mga man-made islands kung saan yung lupa na pinangtayo nito ay galing pa sa Pilipinas. If I'm not mistaken, galing sa Cagayan at sa Zambales. Fairy Cross Reef. 2006, walang nakatira. Isla pa siya, 2006. Yan. 2015, inoccupy na ng China noong 2015, no? Ayan, no? Fast forward. Kailan to? 2022. Yan, military installation na siya. Ito, military installation na siya. Violate ni China ang DOC 2002. Violate niya yung usapan. Imagine, 2009, wala pa na. Actually, meron na isang outpost yan, no? Tapos ang sabi ng China, hindi military outpost yan, pahingahan lang namang mangingisda yan. Sabi ni China. Tapos nagulat na lang tayo, pagdating ng 2015, nagde-dredging na, nagbubuo na sila ng man-made island. Fast forward, 2016, hindi pinigilan ni Digong. Wala siyang ginawa. Hindi pinigilan ni Digong. Fast forward. Hanggang sa 2022, isa na siyang military installation. So nag-violate kayo, China. Doon sa same document na narereklamo nyo laban sa Pilipinas. DOC 2002. Meron pang isa. Mischief Reef. 2012, reef lang talaga siya. 2012 hanggang 2015 January. Reef lang siya. Uninhabited, cannot be made, walang territorial waters yan. Wala, it cannot have its own territorial waters kasi it's not an island. It cannot be inhabited. Fast forward January 2016, violate na naman ni China ang usapan ng DOC 2002. Gumawa ng man-made island. Actually, September 2015. Ayan, Binviolate na naman si China. Tuloy-tuloy na naman siya nag-violate. Naggawa siya ng mga ginawa niyang isla.
Fast forward 2020, ayan na siya ngayon, military installation. Nasaan ang good faith, China? Wala kayo nun eh, wala kayong good faith eh. Sindikato talaga kayo na nagpapanggap na ng gobyerno eh, itong Chinese Communist Party. Yan. Mischief Rip. Isa pa, meron pang isa. Para lang para sulit. Para makita nyo lang talaga guys, ang kalokohan nitong China na to, Chinese Communist Party na to. Subi Reef. Subi Reef, 2012. Wala yan. Malinis. Oo, ano lang talaga siya. Pang mangingisda. Tapos, fast forward, 2015, ginawa na namang isla. Ayan, 2015. 2016. 2016. 2016. May airfield, no? Fast forward, 2020. Ayan na siya ngayon. Military installation ulit. At yan ang plano nilang gawin sa Ayungin Shoal. Gusto nilang gumawa ng ganyan ulit sa Ayungin naman. So, ibig sabihin, mga kotsero, si Chinese Communist Party nagsisinungaling sa Pilipinas. Tinawag nila na illegal yung ating Permanent Court of Arbitration dahil tayo daw ay sumuway doon sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Sumuway daw kasi tayo doon. Pero sila rin pala sumuway. See? And sila pa nga yung unang-unang sumuway. 2002, yung DOC na sinasabi nila, 2002. Ni-revive noong 2014. Kailan nag-umpisa lahat ng construction sa mga pinakita ko sa inyong isla? Kailan nag-umpisa ang construction? 2015. Mga hayop kayo dyan, Chinese Communist Party. Mga sinungaling kayo. So kung meron mang bansa na gumawa ng illegal, si China yon, si Chinese Communist Party ang gumawa ng bagay na illegal. Kaya nga nagsalita na naman ang ating DND Secretary tungkol dyan. Naglabas na naman siya ng statement. Sa araw yan ng anniversary ng PCA. Pakinggan natin mga kotsero. Sa ika-8 anibersaryo po ng Arbitral Award, 2016 Arbitral Award, kung saan po nagwagi ang ating bansa laban po sa China, kung saan ipinagtibay ng Permanent Court of Arbitration ang ating mga karapatan, lalong-lalo na po sa ating exclusive economic zone, na ito po ay likas na yaman na para sa Pilipinas at para sa Pilipino lamang. Ito pong award po na ito ay isinasapuso po ng bawat miyembro ng ating kagawaran ng tanggulang pambansa. Lalong-lalo na po ang ating mga kawal na nasa LS-57, BRP Sierra Madre. Sapagkat ang mga sa kanila gawaing ito ay isinisigurado lang po na para sa Pilipino ang likas na yaman sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea. At gamitin ito para sa ating henerasyon at sa mga susunod na henerasyon upang mapayaman, maging matibay at matatag ang ating bansa. Kaya po hindi po ito biro-biro, hindi po ito salita lamang. Ginagawa po namin araw-araw, pinagsisikap po namin na mapangalagaan ng teritoryo at sovereign rights ng ating bansa upang makinabang ang Republika ng Pilipinas at hindi anumang ibang bansa sa likas na yaman na itinatag ng international law sa ilalim ng recognized na batas na kinikilala ng maraming bansa, hindi tulad po ng naratibo ng ibang mga bansa na sila lang po ang naniniwala. Kami po ay nananalig na nasa likuran niyo po kami sapagkat para sa ating mga kababayan po itong ating pinaglalaban at kung ano
ang pinagwagi natin ngayong araw na to, kinikilala po natin at isinusulong po natin. Sana po pagtibayin pa po natin ang pagkakaisa ng Republika ng Pilipinas sa likod nitong arbitral award, sa likod ng international law, at sa likod na siguraduhin ang likas na yaman ng Pilipinas ay para sa Pilipino. Salamat po. Yun. Tama lang yung sinabi ni Secretary Gibu na yun. Ang likas na yaman na nandyan sa West Philippine Sea ay para sa Pilipino. At yan po ay parte na ng international law, mga kutsero. Pilipinas po ang nasa tama. Wag ko kayo maniniwala sa naratibo ng kung sino-sino dyan. Lalo na yung mga may interest, yung mga pro-China na bulagers dyan. Ang West Philippine Sea po, ang resources na nandyan ay para sa Pilipinas. Wala na hong iba. Wala hong iba. May karapatan ho tayong anihin yan, may karapatan ho tayong hukayin yan. Nasa atin po ang batas. Ang kailangan lang natin ay ang lakas. Buti na lang meron tayong mga kaalyado na handa magpahiram ng kanilang lakas para sa Pilipinas. So, wag ho nating susukuan ng ating bansa pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, mga kutsero. This issue ay dapat it transcends, no? Dapat ho hindi ho ito this should transcend all political colors, all political ideologies, dahil ito po ito pong issue ng West Philippine Sea ay nakatuon sa interes ng buong Pilipinas. So, wag ho nating susukuan yan, mga kutsero. Wag ho nating susukuan yan. So mga kutsero, hanggang dito na lang po tayo dito sa video na ito. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Rado YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi pong update sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you guys. See you next time. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?